Good day all pet matters. Today ay pag-uusapan natin bakit bumabaho ang ating mga alagang aso. So, start natin mula sa ulo pababa. Okay? Unang-una ay ang mata. Pag ang aso ay mayroong tear stain, ay nagsisecrete ng tears ang aso natin dahil may excess na balahibo na tumatama sa kanyang mga mata at naiipon yun. Minsan pag very excited sila na kasi dumating tayo, ay minsan ay naluluha sila sa sobrang excitement. Meron din cases na merong problema ang ating aso sa kanyang mata, kaya siya luha ng luha, namumula ang kanyang mata at merong infection. So in that case ay kailangan natin siyang ipa-check up sa ating mga vet. Okay? So next ay ang kanyang tenga. Okay? So maaring hindi natin nalilinisan ang kanyang tenga, kaya nagkakaroon ng secretion. Okay? So kailangan ay lilinisan din natin iyon gamit ang ear cleaning solution. Tapos gamit tayo ng cotton buds para malinis natin maigi ang kanyang tenga. At kung meron namang balahibo ang kanyang tenga, ay kailangan ay bunutin natin ang balahibo. Ipaplak natin ang kanyang balahibo upang walang sagabal sa paglilinis sa kanyang tenga at hindi pamahayan ng mga germs. Okay, para madali nating malinis at malinis natin ng gusto ang kanyang tenga. Okay. Pangatlo ay ang kanyang ngipin. Okay. Especially ang mga dogs natin na kumakain ng dog food every day. So, in the span of 2 to 3 years ay meron na silang tartar build-up. So, kung hindi natin sila nabibigyan ng mga treats na kanyang inunguya para mabawasan ng tartar, ay pwede nating palinisan sila ng ngipin sa ating veterinaryo. Okay? So, ito naman ay ang kanyang balahibo sa paa. Okay, minsan ay nakakaapak sila ng dumi at naiipon doon at hindi natin nalilinis. So, nagkakaroon yun ng bakterya kaya umaamoy. So, makabubuti na i-trim natin yun o kaya gamitin natin ng shaver para mawala ang balahibo na pinamamahayan ng mga germs. Okay, at maaari rin mag-cause yun ng infections. Okay, minsan pag sobrang haba na rin ng kanilang kuko ay nagkakaroon din ito ng sugat at maaaring dahilan bakit may amoy ang kanilang mga paa. Tapos ang kanilang behind naman ay kailangan gugupitan din natin itong behind nila. Magkakaroon din tayo ng dedicated content doon. Pwedeng gamitan ng shaver o kaya ay scissors para mabawasan natin ang behind, kasi minsan ay may sumasabit at natitira doon kaya pumabaho. Okay, so ayun, mahalaga yun kasi minsan nagkukos din yun ng infections. Tapos ay kailangan na kung ang ating aso ay naka-cage ay once a week ay paliguan natin para sigurado tayo na maintain ang hygiene nila. At ang panghuli ay linisin din natin ang kanilang cage every day. Okay, yung kanilang yung sa ilalim na binabagsakan ng kanilang dumi at ihi ay linis natin umaga hapon para hindi mangamoy, o kung kaya natin na pag
dumi sila doon ay dakutin kagad natin para hindi na umamoy. Especially kung nasa loob yun ng ating bahay. Kailangan lagi tayo malinis. At isa pa ay yung kulungan nila kailangan regular din natin nililinis. Especially kung ang kulay ng ating alaga ay tulad nito, kulay puti o kaya light color, yung mga Shih Tzu, yung mga Poodle. Kailangan lilinisan din natin ang ating cage kasi minsan pag umiihi sila, syempre bumabagsak lang yung wiwi dun sa catch basin niya, so naiipon yung doon yung wiwi, so minsan mapapansin natin kulay dilaw ang kanilang balahibo. So kailangan regularly lilinisin natin yon para malinis ang ating aso at hindi rin bumabaho. Okay, so kung nagustuhan nyo ang ating video at may natutunan kayo ay paki-like, share, and subscribe para mas marami tayo mga pet parents na matulungan at matuto para ma-maintain ang cleanliness at maiwasan ang pag-amoy ng ating mga alagang aso. So that's all for today and thank you very much for watching. I see you again on our next video. Bye-bye!